Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ibog na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. pinako kalimutan ingon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Preparation Day sa Tibok Kalibutan. Ang atong S&S Media Ministry, makikaubang kaniyong pipila ka mga gutlo, alang ni atong tulumanon, dugang katinawan. Mao kini ang panahon nga atong paghisgutan ang mga importante nga mga pangutana, mga sugyot, mga panghuna-huna. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Dios nga naka sa mga langit. Tabangan mo kami sa paghatag o maayo nga pagtambag sa imong mga anak nga adunay mga problema. Sama niini usa ka babay nga naghatod sa iya nga problema aron nga siya matabangan unsay maayo nga desisyon. Hatagan mo kami og kaalam samtang magapadayon kami sa mga diskusyon sa problema. Kini ta pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, ang atong dugang katinawan dili na ni kada Biyernes. Kung dili, depende kung dunay mga importante nga mga isyu nga atong paghatag ug pagtagad. Meaning to say, ang atong dugang katinawan case-to-case basis. Pag dunay problema nga mato diri nga akong nakita nga kinahanglanong gyud nga atong hisgutan. Ang uban banggod mga kaigsunan ay mga pangutana pero ato na bitaw natubag unya ug ako pang tubagon diri murag sumol na bitaw. Mao nga ako motubag ko sa mao nga nagsumbong sa problema kanang one-on-one kami na lang mag-audio na lang mi. Tungod kay ang iyang problema ato namang naisgutan. Busa nga ako din kung naay problema nga wa pag yun nato maisguti, komplikado, mo nag-ingong ko nga ang atong presentation sa dugang katinawan dili kada semana, kung dili kada dunay panginahanglan, case-to-case basis. Mga kaigsunan, ako ning gidala tungod kay unique kaayo ni nga problema. Gikinahanglan bagyod nining babayhana nga iyang biyaan ang iyang lalaki sa kinabuhi aron lang mapabalik ang iyang pagkamembro sa iglesia. Ako balik ko nigson ang problema. Gikinahanglan bagyod nining babayhana nga iyang biyaan ang iyang kaipon nga lalaki aron lang mapabalik ang iyang normal nga pagkamembro sa atong iglesia. So ato ning tubagon mga kaigsunan. Matagtag background. Sumada na lang yun sa background. Kini nga babae, naminyo siya nga kasado, kinasalba, legal, sa usa ka lalaki. Pulos ni mga tumutuo nato sa iglesia, ha? Apa sa unsang pagkaunsa, wa na sila magkasirabot, tapos sila nanganak. So karon mga kaigsunan, nagbulag sila. Siyempre, di na nato subayon, nga nung nagbulag naman yun. Nya, taod-taod, ang lalaki, ang yambana, na may bulag, nangita og laing babae. So, na po iyang pamilya. Di po magkasal, kay kasado man siya. O kining babae nga ato sa membro, nakakaplag po og lalaki. Nag-ipon po sila. Di po magkasal, kay kasado man sila. So, nag-ipon. Ang nakayon na lang nini, kataliwala ang nakasabot siya nga sala yun ang iyang gibuhat,
nga nakig-ipon sa kalalaki nga di sila kasado, kaya di magkasal, nagpadayon gyapon siya simba, mga kaigsunan. Nagpadayon og simba. Nanganak sila igsulong tulo, o ang ilang mga anak, iyag yung amuma, gitrain, o sila nahimong aktibo sa atong iglesia. Katong tulo ka mga anak, pulos na mga tumuto, nangaminyo na pod, kay nikabat naman og mga 30 katuig, mga kaigsunan. Nikabat na og 30 katuig ang gikas pagbulag nila sa unang kaminyon. So kining lalaki, di man nato matawag nga bana. Di nato matawag nga bana. Nga naman, ang iyang bana katurang may bulag niya nga kasado. So, karon pagdabay sa 30 ka mga tuig, siyempre, ang ilang mga anak mo nangaminyo na, kining iyang gikaipon, nagsakit o totally paralyzed. Totally paralyzed. Apang kining atong igsoon nga babae, nagserbisyo gyud. Ingon nga usa ka Kristohanon, kanang iyag yung agialagaan. Siya mo ligo, siya mo pagkaon, siya mo ilis, iyag yung giserbisyohan. Kaysa maayong paglawas, maayong man po ang ilang relasyon. Bisa to, dili sila kasado. So, iyang giserbisyohan. Niabot ang panahon. Labi na ni mga paghitabo karon ang tao mahinuklob naman. Nya matod pa niya, makadungog po lagi ko na siya sa atong program. Makapamalandong siya ba? Kaano ko niya ang pagsimba o niya? Huwag yun pasiguli ang iyang membership sa simbahan. Kay di mo po siya dawaton sa simbahan. Di po siya magamit. Wala. Lingkod rin yun. Simba. Mara. So, rebot ang panahon mga kaigsunan na may ato siya sa mga church elders o nag-ingon nga gusto na siya mubalik sa pag-alagad o gusto siya magpare-baptized aron mapasiguli ang iyang membership. Nagpabalo siya sa mga tigulang sa iglesia. O nagpabalo usab siya sa ilang district pastor. Panigson, ang mga church elders, ang ilang tabag o saragyot. Ster, aron maribaptized ka, biyay ng lalaki. Biyay. Kaya kung di mo biyaan, di man ka na mo maparibaptized. So, di mapabalik ang imong membership. Midagan siya sa pastor mga kaigsunan, o ang pastor mo, gihapon solusyon. Pabiyaan yun niya ang lalaki. Napagay sugyot nga, ang mga anak na lang may mag-regular. Akong gisusi, kay nag-audio call man may, kung ang iyong mga anak, okay ra ba nga may magbantay sa ilang amahan. Nagbalibad tungod kay pigado po sila sa panginabuhi. Galisod po sa panginabuhi. Ikadua pa ang mga anak maingon nga ma. Ana nagyuday basta magdaot na ang lawas sa akong among amahan. Imo na dahing biyaan. Sumuna mga kaigsunan. So hinumdum niya, church elders, district pastor, ang tambag mao pabiyaan ang iyang gikaipon aron siya maribaptized o mapasiguli ang iyang membership. Interesado gyud siya na ma-paribaptized. Interesado gyud kining babae nga mapabalik ang iyang membership. Kaya ang na-realized nakanunggon sa iyang pagsimba nga dili siya membro sa atong iglesia. Ang katarungan niining mga tigulang sa iglesia o ang district pastor mao, kung di ni mo biyaan nag-ipon ng mugbalay, nagpakighilawas gihapon mo. Nakapanapaw gihapon mo. Okay? Okay.
sa normal nga kahimtang karon atong sumay atong ikatambagan ni. Sa normal nga kahimtang sa akong tanaw. So baylo-baylo tani ha. Kaya ako po rin gidala sa usa ka fellowship. Ug unya nagtawag ko sa mga church elders. Gipresenta akong problema dahil mga elders mitambag 99% mga kaigsunan sa 11 ka mga tigulang sa iglesia tumanong gyud ang church manual na kung gusto siyang balik sa iglesia, biyaan gyud ang lalaki. Di ba? So karon igsoon ang issue tungod kay siyempre nag-ipon siya sa lalaki, dili kasado, ang sala niya diha mo mananapaw or pakikilawas. Which is right. 100% uyon ko ni ana. Apanaya akong nakita mga kaigsoon nga tingali atong pamalandungon. Atong pamalandungon. Atong naibaluan sumala sa akong gisulti kaninyo nga ang lalaki totally paralyzed. Ug akong gipangutana ang asawa, ang maong babae, aduna ba mo'y sexual activity? Sa pastor, sa pagsakit pa wa pa siya maparalyze, ako nang giingnan nga dili na tani ana tungod uga lang sa imong panglawas. Karon pastor kanang niya nagsakit na wala gyud mahimo. May tungod sa sexual activity totally dili na kaya niining akong gikaipon. Kay paralyzed man. Wala na yun. Wala na. So karon igsoon tanaw nato ang kentang, ha? Kung adunay sexual activity sa dili minyo, unsa man na, kung minyo sila sa una, dahil nangita og laing lalaki, nangita og laing babae, ang sala nila pagpanapaw. Pagpanapaw. Pero paranglit gibuhat sa dili minyo dahil dunay sexual activity, dunay pagpakigilawas. So karon kini kay minyo man ni sila mga kaigsunan. Ang punto diha mo, yes, tinuod na, dunay ilang sala sa pagpanapaw. Dunay lang sila sa pagpanapaw. Nga naman,